Bawal ang balat, sibuyas. Bawal ang iyakin. Walang pikunan. Sports lang tayo dito sa Walang Preno TVs. Unfiltered. The fight starts now! Big shot! Torres Larzo in the final seconds of round one. Now, the undisputed Hola mga amigos, today we will try to discuss the recent statement of the two-division undisputed champion, the monster na Oya Inoue. So alam naman nating maraming naghihintay sa pag-akyat sa featherweight ni Inoue, pero mukhang matatagalan pa yata ito. So dahil sa recent press con sa Japan, he stated, "I will stay at this 122-pound division for 2 more years. Without being physically mature and developed, I won't move up to the featherweight category." So, what can you say about this? Ayaw pa umakyat ni... The Monster? Yeah, ni The Monster. Gusto pa niyang magstay doon like 2 years. Is this a smart move? Palagay ko, itong gagawin niya, angkop naman to kasi sa, niya, sa kanyang plano talaga. No? Parang pabor sa kanya yan dahil ayaw niya nang dinidiktahan siya o pinipilit siya sa isang bagay. No? Ika nga ni Naoya Inoue noon, no, kumbaga sabi niya, yung katawan niya, yung sinusunod niya. Pag sinabi ng katawan niya na hindi na kaya sa super bantamweight, oras na para umakyat, doon pa lang siya aakyat. So sa madaling salita, disiplinado talaga itong si Naoya Inoue at kumbaga ayaw niyang sundin kung ano lang yung buyo ng social media ng mga fans or ng kung sino man. Kasi binubuyuan siya umakyat ng lightweight, labanan mo si Tank Davis kung malakas ka talaga. Ganun yung mga ginagawang atake sa kanya ng mga boxing fans. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin, tama lang yung gagawin niya kasi kailangan mo kasing irespeto yung yung sinasabi ng katawan mo. Kasi maraming mga boksingero na dahil na-udyokan, dahil na-opera ng malaking pera, Right. ang ginawa sinunod yung mga bagay na hindi naman pala nila kaya. Isang example na nga lang dyan yung mga boksingero na umakyat ng division, tapos nagulpe, balik sila sa kanilang dating division. So siguro yun yung mga iniiwasan mangyari ni Naoya Inoue. Kaya Yeah. para sa akin, tama lang yung desisyon niya, sundin niya at irespeto niya kung ano yung sinasabi ng kanyang katawan. I understand your point of view, pero don't you think na parang malaking opportunity na to sa kanya na naghihintay Yes. because of the higher weight class? Parang 2 years is kind of long. Do you think nasa prime pa ba siya nito? So yun nga lang nga medyo magiging problema kasi kapag umakyat siya para sa mga big money fights, no, hindi na natin alam kung yung longevity ba ni Naoya Inoue kasi Right. parang kala Terence Crawford din, kay Manny Pacquiao. So That's hindi the natin point. alam kasi mamaya tamaan siya ng father time ng maaga kasi hindi naman lahat no, kasi tulad nga niyan may mga boksingerong sa edad lang na 31 years old tulad ni Filipino icon Luisito Espinosa, Yeah. 31 years old pa lang pero nung lumaban kay Ogie Sanchez, naalala ko nung bata pa kami, pinanood namin yun. Ba, parang ibang Luisito Espinosa na ito Mabagal na, yung reflex niya wala na. Yeah. So baka yun yung iniisip ko na baka masayang din, no? Tama yung sinasabi mo na baka masayang din yung oportunidad sa higher weight class na kapag tenga-tenga pa siya ng 2 years na natili siya sa super bantamweight, baka pagkakit siya ng featherweight hindi na siya ganung wala na yung prime niya. Yeah, So, hindi natin masabi, no? Yeah, Although correct bata me. pa siya, no? 33 lang siya kung sakasakaling, 31 siya ngayon. So 2 taon nang hihintayin, 33. Pero katulad nga niya, may mga boksingero talaga na tinatamaan na maagang father time. Right. Hindi tayo sigurado ron. Correct me if I'm wrong. As far as I can remember, meron like Adrian Broner, 'di ba? Parang nasa 34 years old pa lang siya pero parang aga niya nalaos pero he was like being named as a second coming of Mayweather. Oo, totoo yan. Mga amigos, no, si Adrian Broner noon, no, nung talagang napanood ko to, ito yung sinasabi na the second coming of Floyd Mayweather Jr. dahil nga sa niya, angking galing, no. Pero ang problema, katulad nga nun, hindi inirespeto, no, ni Adrian Broner yung kanyang katawan. Inabuso niya, lasing dito, lasing doon. Kumbaga yung boxing kasi laki na kinikita Yeah. So, kumbaga, doon magkakatalo. Si Inoue kasi disiplinado. Itong si Broner, parang walang disiplina to sa katawan, no? Kaya sa edad na 34 anyos, laos na. So si Naoya Inoue siguro naman dahil disiplinadong tao ito, boksingero,
siguro yung longevity nito para siguro sa aking tansya lang sa nakikita ko kasi pagkatapos ng laban nito championship parang 2 weeks na bumabalik na uli sa gym para mag-training, no? Ganun siya ganun niya kamahal yung boxing. So sa tingin ko siguro baka sa mga edad na 36 nasa prime pa tong si Inoue. Sa akin lang naman yung opinion dahil sa disiplina. Pero kung ang lifestyle ni Inoue parang kala Adrian Broner, kala Ryan Garcia Abusive. abusive. Tingin ko dapat niya nang i-grab yung opportunity ngayon pa lang sa mga higher weight class kasi Yeah. baka tamaan siya na maagang Makes father sense. time. But, alam mo, ang tagal ko na tong questions sa akin and for all we know, para sa understanding ng maraming tao, ang next question ko is it necessary ba na umakyat ka ng weight class or to jump from one division to another para masabing magaling kang boxer? Alam mo kasi yung pag-akyat-akyat ng timbang na yan, parang hindi naman yan layunin ng mga boksingero nung itong mga why 90s. is it a big deal? So naging big deal na lang yan nung pasok ng Manny Pacquiao. Kasi nung Manny Pacquiao, nung magawa ni Manny Pacquiao na maging 8 division world champion, parang inisip ng mga tao na para maging magaling ka, dapat akyat ka ng division hanggat kaya mo. Pero tatandaan niyo po mga amigos, iba-iba po ang build o pangangatawan ng mga tao. Hindi lahat binigyan ng biyaya tulad ng katawan ni Manny Pacquiao, no? Like parang Not Olympics. 108, 112. Hindi siya dumaan doon sa Olympics. Hindi ngayon sila Mayweather, sila Lomachenko na dumaan sa Olympics, no? Yung mga timbang nila na nung nasa mababa pa sila, nandun pa sila sa amateur. Si Pacquiao nung ganong edad nasa pro na. Kaya inabot ni Pacquiao maging champion ng flyweight. Hanggang hanggang junior middle. Ngayon sila Mayweather kasi tulad nga nung ini-explain na sa napanood ko, ini-explain ni Lomachenko na parang kung sa professional na rin sila nung ganong edad, posibleng naka 6 division daw sila. 6 Right. division, 7 division. Kasi nga nung amateur sila nasa mabababang timbang daw sila. Ayon kay Lomachenko po yun. Hindi ko alam kung anong division ba to si Lomachenko nung sinasabi niya yun na nasa amateur siya. Pero si Pacquiao kasi nung hindi siya dumaan sa Olympic, so professional ka agad, 108, 112 division. So naranasan niya mag-champion sa flyweight hanggang inabot siya ng 154 division. No, catchweight nila ni Margarito, so super welterweight division. Kaya inabot siya ng 8 division dahil na rin sa yung built ng pangangatawan niya. So you think malaki yung epekto ng pagsiset ng standard or bar ni Manny Pacquiao? Yun Kaya yung- na-force yung mga boxer ngayon. Umakyat. Yung iba kasi parang magandang maganda sa legacy nila yun, like na mag-champion ka ng ilang division. Kaya yung iba nagkakaroon ng katulad ngayon, parang yung fans parang dahil si Naoya Inoue dahil nagawa ni Pacquiao maging 8 division, ang iniisip nila kayang gawin din ni Naoya Inoue yun. Pero hindi. Kung yung katawan ni Inoue Yeah. talagang sabihin natin hanggang peder lang, wala tayong magagawa doon. Hanggang peder na lang talaga siya or lightweight. So hindi lahat kayang gawin yung ganung ginawa ni Pacquiao. Kaya nga kumbaga siya pa lang ang nakakagawa nun. Pero nakaka-epekto or does it affect yung... Sa legacy, No, I mean, the health also of the boxer kapag ka nag-jump from one division to another. ayun nga yun no? Parang let's say ganito kung si Inoue hindi niya ire-respeto yung katawan niya, pakikinggan na lang niya yung buyo ng masa ng mga boxing fans. Akit ka ng lightweight, dabana mo si Tank, Yeah. kung malakas ka talaga. Yeah. Hindi mo sinusunod. Halimbawa, yun yung gusto ng tao. Pero yung katawan mo, hindi naman yun yung talagang sinasabi na para sa lightweight ng katawan mo. Hindi naman yun yung sinasabi ng katawan mo. Mapapahama ka lang sa diskarte mo. Tulad nga nung sinasabi mo sa nangyari kay Adrian Broner, no? Si Broner, 2013, nasa lightweight. 2013, umakyat din ng welter. Nagulpi sa welterweight. Oh, yeah. So ngayon, dahil na-opera ng malaking salapi, sabi nga natatandaan ko sa isang interview, sinabi ni Adrian Broner na pinaakyat siyang pilit sa welterweight. Kumbaga dahil malaki yung pera. Ang ginawa ni Broner, dahil malaking pera, sabi natin mukha rin siyang pera, so ginrab niya. Si Inoue, hindi naman mukhang pera si Inoue basta-basta. Legacy rin yung inaabot niya. So, kay Inoue, nire-respeto niya kung ano yung sinasabi ng katawan niya. Ngayon, kung gagayahin niya yung diskarte ni Adrian Broner,
may possibility na mapahamak siya. Magulpi siya dun sa lightweight. Dahil syempre malalaking mama na talaga yung makakalaban niya ron. Alalahan natin, galing lang sa 108 itong si Naoya Inoue. So, yun yung nakaka-apekto talaga. There's a weight class for a reason. Right. So, like, does it affect them mentally? Syempre. Or yung fitness ba nila? Yung movement? Kasi katulad niyan, no, parang si Naoya Inoue nasa super bantamweight siya. Hindi natin alam kung paano siya magre-react pag nag-feather na siya. Babagal ba siya? Yung suntok ba niya? Yeah. Susunod ba yung lakas niya sa featherweight? So si Manny Pacquiao nagawa yun. Oo. Pero iba yung Manny Pacquiao talaga. Yeah. Diba? Kasi parang feeling ng mga audience, parang pag 3 pounds, magbabawas ka or magdadagdag. Parang wala lang yun eh. Yung 3 pounds akala nila ganun lang yun. Pero alalahanin nyo po, no? Hindi po mahirap po talaga. Hindi po basta-basta magbawas ka lang ng timbang. Kasi eto, kamakailan lang, no? Nabalita ako ito. Si WBO and IBF World Middleweight Champion Janibek Alim Kanuli, si Kazakh style, yung Pacquiao ng middleweight na binasagan natin, hinimatay po yan. No? Habang nagbabawas siya ng timbang noong fight week na. Hinimatay siya. Ibig sabihin, hindi niya makuha yung 160 pound limit. So, kakabawas niya ng timbang, hindi niya kinaya. So, nahimatay nga siya. So, katulad ng mga amigos, no, parang kung pipilitin natin yung mga boksingero na, Tank Davis, baba ka sa peder. Ikaw naman, Naoya, akyat ka ng peder, labang kayo. Hindi ganun kadali yun. Yeah. How? Although malaking pera, pero syempre, yung katawan mo din ang magsasabi talaga yan. Magsasabi dyan kung kaya ba talaga ng katawan mo. Yeah. Kaya sinasabi ni Inoue no, na 2 taon pa yung itatagal niya sa Super Bantam. Hindi naman siguro ito natatakot sa mga champion doon. Pero dahil yun yung respeto mo sa katawan mo, iniisip niya na although the monster ang tawag sa akin, pero tao pa rin ako. Na kapag ako hindi maayos ang aking preparasyon, hindi maganda ang aking kondisyon, ako ay mapapahamak sa loob ng boxing ring. So yun din yung iniisip na siguro. Jump ka from one division to another. Kapag hindi mo kasi nirespeto yung katawan mo, yan ang mga mangyayari sa'yo. Tulad kay Ryan Garcia, pagdating ng laban, overweight ng 3 pounds. Kay Adrian Broner na lumaki yung tiyan. Diba? Sorry mga amigos. No? Pero, totoo po yan, no? Kapag wala kang disiplina sa sarili mo, sasapitin mo yung mga ganyang bagay. Pero si Inoue, iba siya eh. Disiplinadong malalaban talaga. Bro.